Marami siyang in-order na pagkain, total libre naman ni Franz yon, kaya't nag-take advantage na siya. Napakamot naman ng noo ang kanyang nobyo na makita mga pagkaing in-order niya. Mauubos pa ba natin yan? Di makapaniwalang tanong ni Franz sa kanya. Uso pa rin naman ang take-out, no? Kung di natin mauubos, edi isa ako. Ipabalot natin, di ba? Nakangiti niyang sambit kay Franz. Ubusin mo yan ha. Paalala ng binata sa kanya. Nagipit balikat na lamang siya sa binata at nagsimula ng papake na mahasarap na pagkaing nasa harapan nila. Wala siyang pakialam kung matakaw siya sa paningin ni Franz. Kung ganito na talaga siya, di ba? Alang naman nagpapakiyeme pa siya. Talaga namang napakasiba niya pagdating sa pagkain. Napakatakaw mo talagang babae ka. Muling sambit ni Franz na nakatingin na lamang sa kanya habang kumakain siya. Kaliwat kanan ng pagsandok niya ng ulam na tila ba mauubusan na siya. Kahit wala naman siyang kalaban sa mesa dahil si Franz tila nahiya ng kumain ng dahil sa kanya. Hoy Franz ha, wala ka ng choice dahil girlfriend mo na ako. You have to accept my flaws and my imperfections. Ano bang gusto mo ha? Matakaw sa pagkain o matakaw sa lalaki? Tanong niya sa kanyang nobyo. May point ka dyan, my loves. O, diba? Ikaw naman kasi parang di ka pa nasanay sa akin. Kakain ka ba o hindi? Kakain na. Arito sa kanya at sumabay na rin sa kanya. She made up her mind already na hindi niya napapansinin pa ang sinasabi ng Kuya King niya. Ang Kuya Renz nga niya walang pakialam kung sinong nobby niya. Sa katunayan nga ay alam na nito si Franz ang boyfriend niya at hindi si Fire. Pero si King pilit na sinisiksik si Fire sa buhay niya. Ano bang problema ng kuya niya? Ba't siyang pinagtitripan nito ngayon? Isa pa, mahal niya si Franz Jeller at hindi niya to kayang pagpalit kahit nasa may-ari pa ng buong mundo. She loves everything about him, the way he sacrificed in order to be a professional. Lahat ng bagay na ginawa ni Franz ay ina-appreciate niya. Alam niyang hanggang ngayon priority pa rin ito ang pamilya sa probinsya, kaya't mas sinahanga niya ang pagiging responsible nito. Yon ang katangiang hindi nakikita ng Kuya King Levy niya kay Franz. Mas mahalaga para dito ang kasunduang dapat ay binaon na sa limot. Hindi pa ba nai-inlove ang kuya niya? Kung makapag-judge to, tila napakawalang silbi ni Franz, dalulatong ari-ari ang milyones ang halaga, katulad ni Fire Grayson na maraming maipagmamalaki. Hello, Franz! What a small world! Hindi ko in-expect na makikita ka rito. Kamusta? Ay, sorry may kasama ka pala. Masiglang wika ni Angel kay Franz. Bigla na lang tong umupo sa tabi ni Franz na sa oras na to, parang umiinom na 1 litrong suka na makitang babae. Angel? Yes. By the way, si Samar, naudot na sana'y pagpapakilala nito sa kanya sa babaeng bagong dating. She wears a fitted black mini dress. Kitang-kitang hubog ng katawan ng babae sa suot nito, pati na ang maumbok nitong dibdib litaw na litaw din. Tinignan niya ang kanyang sarili at kinumpara sa babae. She looks like Tom Rider. Astig siya kung pumorma kagaya ni Catalina Valkyrie, but the way she dressed doesn't hide her sexiness. Maputi ang babae, pero di man siya kasing puti nito, mas lamang siya sa kagandahan. Simplicity is beauty, ika nga. Ngayon pa lang may naaamoy na siyang kakaiba sa kilos at pananalita ng babae. Gusto pa siguro nitong ahasin sa kanya si Franz. Well, tingnan nga lang kung magagawa nito kung ano man ang plano nito. Samara? Samara, di ba? Madalas kang ikwento sa akin ni Franz. Tumatambay kasi ito sa beer house ko eh. Sa katunayan nga kagabi, magkasama kami. 'Di ba, Franz? Direkta nitong sambit. Naningkit ang kanyang mga mata nang sabihin niyon ni Angel. Tiningnan niya si Franz na walang prenong nainom ang isang baso ng malamig na tubig. My loves, kaklase ko si Angel dati sa criminology. Hindi pa tayo nun. Tumatambay na ako sa beer house niya. Natarantang sambit ni Franz sa kanya. Malapad siyang umiti sa babae. Tila ba inaaral ang kabuuan niya? Sa klase ng tingin nito, tila ba proud ito sa sarili dahil sa klase ng pananamit nito ay mas kaakit-akit tong tingnan kaysa sa kanya. Ikaw Samara, anong ginagawa mo? Baling ni Angel sa kanya. Kumakain. Pilosopo niyang sagot. Ay, hindi yun ang ibig kong sabihan. I mean, tulad ko. I took up criminology with Franz during college eh. Ikaw, anong profession mo? Tanong nito. Ganun ba? Kung criminology kayo, ako naman ang kriminal. May tanong ka pa ba, Miss Angel? Seryoso niyang sagot sa babae. Natatawa siya rito dahil masyado tong proud sa sarili. May kompetensya bang nagaganap?
Napakabolera pala ng girlfriend mo, Franz. You're so funny, Samara. Promise. Natatawang sambit ni Angel. Ha? I'm not joking, my dear. Promise din yan. Tiningnan niya to direkta sa mga mata. Sinalubong niya ang mga mata nitong tila ba kinukutsa siya. Well, mauna na ako ha. See you later, Franz. Tumayo ang babae at hinalikan pa si Franz sa pisngi bago to tuluyan na umalis. Wow ha, magkasama pala kayo kagabi ng babaeng yon. Paranokso niya sa nobyo. Listen, my loves, huwag mong papansinin ang babaeng yon, okay? Aba, bakit ko naman siya papansinin ha? Hindi siya worth sa oras ko, Franz. And I don't give a damn with that kind of girl. I trust you, Franz. Alam kong malandi siya pero alam ko rin, hindi siyang tipo mong babae at alam na alam ko rin, hindi mo ako magagawang saktan. Mahaba, ngunit may tumbok niyang paalala kay Franz. Yes, my loves, I won't do anything to hurt you. Mahinang sambit ni Franz. Sa kanya nalabis niyang kinatuwa. Madilim na nang ihatid siya ni Franz sa kanyang condo unit. She swiped her keycard nang bumukas ang pinto. Bigla siyang kinabig ni Franz. Mapusok siyang hinalikan sa labi habang siya naman nakayapo sa leeg nito. Madilim ang paligid kaya naman unti-unti sila naglakad habang magkadikit pa rin ang kanilang mga labi patungo sa mahabang sofa. Ramdam niya ang mabilis na kamay ni Franz na naglalakbay sa kanyang buong katawan. Sa kanyang maumbok na puwet at sa kanyang malulusog na dibdib. Sasampa na sana siya sa sofa nang biglang bumukas ang ilaw at lumiwanag ang buong kwarto. Ay, kalabaw! Malakas niyang sambit na makita si King Levy, nakasalampak sa sofa at nakadikotro pa habang nakatitig sa kanilang dalawa ni Franz. Nasa ibabaw niya ng binata at siya naman halos mahubaran na ng nobyo. Mabilis nilang tumayo ni Franz at inayos ang kanilang mga sarili. Hinarap ang nakaupong si King Levy. So, yan ang may pagmamalaki mo, Jeller, na magaling ka sa romansa at pagpapaligay sa kapatid ko? May diing sambit ni King kay Franz. Kuya, ano ka ba? Ikaw na nga tong parang multo dyan eh. Saway niya sa kuya niya. King Levy, mahal ko si Samara at nagmamahalan kaming dalawa. Hayaan mo na kaming dalawa, please. Ha? Sa tingin mo, madali lang ang lahat, Franz? Walang bagay na madali lamang kunin. Kailan mo munang paghirapan ang lahat? Matigas nitong sambit. Hindi ko man maibigay lahat ng material na bagay kay Sam. Wala kaming milyones na kagaya niya o ni na Fire, pero kaya ko naman siyang mahalin ng buong puso. Yun lang may iaalay ko sa kapatid mo, King. Madaling sabihin, ngunit mahirap patunayan. Ang tayong sambit ni King Levy bago to lumisan sa kondo nila. Nagkatinginan na lamang sila ni Franz at nang pareha silang nahimasmasan, niyakap nila ang isa't isa. Pasensya ka na kay kuya ha. Someday he will realize that you are worthy. Lumaban tayo ha. Please, sweet corn. Yes, my loves. Hindi kita susukuan. Ayaan mo na muna si kuya. Nasa menopausal stage na kaya yun. Ganun lang ka-bitter sa buhay. Hayaan mo muna ha. Natatawa niyang sambit kay Franz. Magkatabi silang nakaupo sa sofa habang ulo niya ay nakasandal sa balikat ng nobyo. Magkahawa kamay sila at panay naman ang halik ng binata sa kanyang mga pangalad. Samara, what if magpakalayo-layo muna tayong dalawa? Yung malayo sa kuya mo. Suggestion ng binata. You mean, tanan? Magtatanan tayo, sweet corn? It's not a good idea. Sa tingin mo ba hindi tayo mahahanap ni na kuya? Imbes magkamabutihan kayo, lalo maghihigpit yun. Hayaan mo lang muna siya, basta harapin natin siya, okay? I don't know if he's really serious about letting me marry Fire. May kutob ako na may gusto lang siyang alamin. Maybe he wants you to prove something. Trust my instincts, sweet corn. Kaya wag kang sumuko, okay? Kung mahal mo ako, then prove it. You heard his last words, right? Ang sabi niya, madaling sabihin, pero mahirap patunayan. So that's it. I think that's the clue, sweet corn. Mahaba niyang sambit. Pagdating sa mga gantong bagay, talagang alisto siya. As an agent before, maraming beses na rin siyang naging undercover at expert sa kilos at pag-a-analyze ng mga bagay na sinasabi ng iba. Ngayon, unti-unting nagliliwanag ang motibo ng kuya niya. He wants something. A proof. Siguro iniisip lamang nito ang kapakanan niya. Probably he wants to know if Franz is worthy of her. Pero naiinis pa rin siya. Ibang klaseng pagsubok ang binibigay nito sa kanya, lalo na kay Franz. Mabuti nilang mabait at mahabang pasensya ni Franz. Isa sa mga katangiang namumukod tayo sa mga Jeller. May isa pa palang ganito ang ugali.
Si Tiger Jeller rin na napakahaba ng pasensya pagdating sa asawa at pamilya nito. Sana, hindi ka magbabago my loves kahit na hindi ka mapansin si Fire. Bumalik na naman ang kalungkutan sa mukha ng nobyo niya. Hoy, mas lamang ka kaysa kanya no? Pwede ba Franz wag ka mag-isip ng ganyan? Mariin niyang tinitigan ang gwapong mukha nito. Mas lumapit pa siya sa nobyo at hinilikan to sa labi. Tila nawala ang bigat ng kanyang kalooban nang maramdamang muli ang matatamis na labi ng nobyo. Magkahina ang labi nila habang dahan-dahan tinatanggal ni Franz ang kanyang pang-itaas. Sumampa siya sa nobyo habang patuloy na ninanamnam ang labi nito. Naramdaman pa niya ang kamay nito na tinatanggal na rin ang kanyang bra. I love you, my loves. Unti-unting uminit pa ang kanilang tagpo na sandali silang tumigil at tinanggal ng lahat na natitira sa katawan nila. Muling umupo si Franz sa sofa, oh, siya na makita na kasaludong alaga nito. It's so huge and long. Napahiyaw siya nang bigla na lamang siya nitong hatakin at muli siyang umupo sa kandungan nito. Sa itsura nila para sila nakasakay sa jeep, nakaupo siya patalikod sa nobyo, feeling his hardness pressing against her skin. Inawakan nito ang mukha niya at nang tumagilid, mapusok siyang nilikan sa labi. Ang mabilis na paggalaw unti-unti ring naging mahina hanggang pareho silang narinig at mas lumakas sa mga ungol nang pareho na lang marating ang sukdulan. Hingal na hingal siyang sumaga sa sofa. Si Franz nakasandal sa sofa at hawak-hawak ang hita niya na nasa ibabaw ng mga binti nito. Happy? Tanong ng nobyo sa kanya. Sulit. Natatawa niyang sambit sa nobyo. Ikaw ang susulitin ko ngayon. Napahiyaw siya nang itaas nito ang magkabila niyang paa at isinapal sa magkabilang balikat nito. Ay! Aray ano ka ba? Kakatayin mo ba ako? No my loves. Kakatayin kita sa sarap. Nakangiting sambit ni Franz, sabay pasok muli nito sa alaga niya. Napahiyaw siya na muling na naramdaman ang kargada ng binata, nakababad na naman sa kanya. Nagsimula na ring mag-ingay ang sofa sa tindi ng galawan nilang dalawa. Tangina! Napasigaw pa siya nang biglang nahati ang katawan ng sofa at nahulog sila sa sahig. Mabuti nilang nakakarpet ang sahig niya, kaya di na siya saktan sa ibaba ni Franz. Akala nga niya yun ang magpapatigil dito, ngunit nagpatuloy pa rin to hanggang sa narinig din niya ang pagmura din ito dahil sa kasarapan. Para siyang nilumpo ni Franz dahil hindi na siya makatayo mula sa sahig. Biglang bumigat ang kanyang magkabilang hita dahil sa matagal to nakasampay sa balikat ng binata. Binuhat siya ng binata tungo sa kanyang kwarto at inihiga sa kanyang kama. Sumampa rin ang binata at humiga sa kanyang tabi. I love you so much. Wika nito sa kanya. I love your sweet corn. I love you, sweet corn. Matulog ka na, baby. She instantly closed her eyes while she holds his arms wrapped against hers. She feels peace whenever she's with Franz. Sino mag-aakala ng worst enemy niya magiging nobyo niya? Nakakatawa habang binabalik tanaw ang una nilang mga awayan. They started in war but ended up at peace with each other. May ngiti siya sa mga labi habang nakatulog ng muli. What else can she ask for? She have him by her side and no one could ever take his place from her heart. Alam niya sa sariling mahal niya si Franz at ramdam din niya ang pagmamahal ng nobyo para sa kanya. Walang ibang taong pa pwedeng makapagpabago sa pag-iibigan nila. Kahit si King Levi pang maging kalaban niya, haharapin niya to. Di niya kailangan ng mga material na bagay mula kay Franz na makapagpapatunay na totoong mahal siya nito. Masaya siya, masaya sila at sapat na rason na yon upang hindi sila susukong muli. Franz POV. 2 linggo silang nagsama sa condominium ni Sam. Halos araw-araw din ang kanilang pagninig. Gusto niya nga nang may mabuo sa pagitan nila ng nobya para wala na magagawa ang kapatid nito. Napilit pinaghihiwalay silang dalawa. Total nasa tamang edad na silang dalawa at pakakasalan din niyang nobya kapag naayos na nila ang lahat. Araw-araw maaga siyang gumigising para ipaglutong nobya. Nasanay siya noon sa probinsya. Marami rin siyang alam lutuin dahil mahilig ang mama niya na magluto at ang kanyang best friend na si Belen. Gusto niyang ipakita kay Samara na marunong siya mag-alaga at nararapat siya para dito. Tuwang-tuwa naman nga ito kapag nagigising na may nakanda ng pagkain at dahil nga mahilig to sa pagkain ay puring-puri siya. Pakiramdam niya mas ginaganan pa siyang pagsalbihan ng dalaga. Siya rin ang naglalaba at naglilinis ng buong kondo and he loves doing it. He loves treating her like a queen.
What's that? Anong niluluto mo, sweet corn? Bakit ang baho? Nilingon niya ang nobya at nakita, iniipit itong ilong gamit ang dalawang daliri. Ha? Di naman. Mabango nga eh. Araw-araw naman ako naglalagay ng bawang. Sa niluluto ko, hindi ka naman nagrereklamo. Nagtataka niyang tanong sa nobya. Bigla tong kumaripas ang takbo at pumasok sa loob ng banyo. Narinig niyang lagaslas ng tubig sa loob. Siguro maliligo na to. Pagkatapos niya magluto, naghain na rin siya sa mesa. Uupo na sana siya sa dining table nang bigla tumunog ang doorbell. Tumayo siya at sumilip sa maliit na butas sa gitna ng pinto. Nakita nakatayo ang kapatid ni Samara na si King Levy at kasama nito si Fire Grayson. Binuksan niya ang pinto at binati ang dalawa. Kitang-kita niya ang pagkunot ng noo ng kapatid ni Sam na mabungaran siya sa loob. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Nakasando, naka-boxer shorts lamang pala siya. Kitang-kita rin niya ang reaksyon ni Fire. Tila hindi ito makapaniwala. Well, ano pa ba ang dapat isipin ng dalawang lalaking kaharap niya? Hindi pa ba obvious na nagsasama na sila sa iisang bubong ni Samara? Tamang-tama. Mag-aalmusal na kami ni Samara. Come and join us. Naliligo pa siya, in a while lalabas na yon. Seryoso niyang sambit sa dalawa. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nilang tatlo, but he's trying to remain calm. You cooked this? Tanong sa kanya ni King. Yes, I did. Para kay Sam? Sagot niya. Tumunog ang ringtone ng cellphone ni King. Guys, maiwan ko muna kayo ha. May emergency sa ospital. Natatarantang sambit ni King at bigla na lang tong umalis sa kondo. Nagtitigan sila ni Fire. Alam mo naman siguro ang tungkol sa kasunduan sa pagitan ng pamilya namin, right? So that doesn't change a thing, Mr. Jeller. Magpapakasal pa rin kami ni Samara kahit tutol ka or kayong dalawa to be precise. Hindi mangyayari yon. Hindi ko hayaang mangyari yon. May diin niyang sambit sa lalaki. Is that so? Ano magagawa mo? Are you powerful enough? Fire, what are you doing here? Pareho silang lumingon at tiningnan si Samara. Kakalabas lamang ng banyo. Nakatapi ang katawan nito dahil sobrang ikli ng towel. Kitang-kita't mahahabang mapuputi na bihitan ng nobya. Mabilis siyang tumayo. Hinarang ang katawan sa harap ng nobya. Hilain niya ito at dinala sa loob ng kwarto. Next time, don't stand up almost half naked in front of other men. Sam, lalong-lalo na sa harapan ng Fire na yon. Ha? Di ko naman na-expect na nandito siya, no? Tsaka ano bang ginagawa niya rito? Nagtatakang tanong ni Sam. I don't know. Dumating na lang siya kanina kasama ng Kuya King mo. Bakit umalis ang kuya mo but he stayed? Okay. Wait, magbibihis lang ako. Puntahan mo na lang muna siya. Pagtataboy ni Samara sa kanya. Umalis siya at binalikan si Fire na nasa hapagkainan pa rin. Nang dumating si Samara, sabay na silang kumain. Naiinis siya sa tuwing nakakita panay ang sulap ni Fire sa mukha ng kanyang nobya. Di niya alam kung bakit ganito siya. Bakit gusto niya siya lamang ang titingin at hahawak sa nobya? He instantly felt this way when he learned about the agreement. Kulang na nga lamang ay itatakas na niya ang nobya, ilalayo sa mga taong humahadlang sa kanilang kaligayahan. Pagkatapos kumain, tinulungan siya ni Sam na iligpit ang pinagkainan nila. Si Fire naman pumunta sa sofa at binuklat ang mga magazines na nasa center table. Kakausapin pa sana niyang nobya nang tumunog din ang kanyang ringing tone. Tumawag ang isang kasamahan niya at agad siyang pinapunta sa station dahil naroon ang isang mataas na opisyal ngayon. Dali-dali siyang naligo at nagbihis. Nagpaalam na siya kay Samara at sinabing babalik siya kaagad pagkatapos lamang ng trabaho niya. Ngunit nang umuwi siya ay wala ang nobya sa kondo. Buong gabi siyang di nakatulog. Inaantay niya tong umuwi ngunit wala siyang napala. Hindi rin niya to makontak kahit parang nawawala siya sa sarili. Kakaisip ko nasa na to. Tinawagan niya si Catalea, Tiger, pati na rin si Uncle Ox, ngunit wala siya nakuhang magandang balita. Oh, may nanliligaw yatang Jeller sa kliniko. Bagyang wika ni King Levy Kingston kay Franz. Where is she? Nasaan si Sam? Tanong ng binata sa kapatid ng kanyang nobya. Alam niyang alam nito kung nasan si Samara ngayon. She tried to call her na maraming beses, ngunit cannot be reached ang linya nito. He can feel that something is not right. Hindi ganon si Samara. I don't know. Baka iniwan kanya at na-realize na mas karapat-dapat si Fire sa kanya? Nakakalokong ngiti ang namatawi sa pisngi ng doktor. Tila ba tumaas ang dugo niya at buong persang kinuwelyuhan si King. Hindi ako nakikipagbiroan sa iyo, King. Just tell me, where's my girlfriend? Umangat ang kanyang mga ugat sa leeg dahil sa lakas ng sigaw niya.
Nababaliw na siya, tuluyan na talagang mababaliw kapag di pa niya makikita ang kanyang nobya. Isang linggo nang di nagpaparamdam si Sam sa kanya. Hindi man lang nito sinabi sa kanya na aalis ito. Minsan gusto niyang magtampo, ngunit nag-aalala din siya kung bakit basta-basta na lamang siya nitong iniwan. Sa halip na magalit, malakas na tumawa si King sa naging reaksyon niya. Seriously, hindi ko talaga alam. Kilala ko naman si Samara, di ba? Don't worry, she'll call you. For now, relax ka lang, okay? Binitawan niya ang kwelo nito. Nakangiti ito, ngunit siya ay seryosong seryoso. Pinaglalaroan ba siya ni King Levy? Imposibleng wala tong alam dahil silang apat. Ang huling magkasama nun sa condo and after that, nawala na lang bigla si Samara. Paano ko magre-relax hindi ko alam kung okay siya or baka napahamak na siya? Bakit di ka nag-aalala sa kanya, King? Dahil ba may alam ka? Tell me. Tell me the truth. Bakit bigla na lamang siyang nawala? Napaupo siya at naisabunot ang sarili niyang buhok. Well, kaya mo bang tanggapin kung sakaling totoo mang iniwan ka na niya? Seryosong wika ni King sa kanya. Tiningnan niya ang berde nitong mga mata and hell, he is quite serious. Hindi niya ako iiwan, King. She made a promise. Siya pa nga nagsasabing huwag kaming sumuko. Sambit niya. Well, people change, Franz. Look at this. His teeth gritted as he saw the photos on his pictures. Magkasama sina Samara at Grace sa isang cruise ship. May larawang kumakain ng dalawa. May larawang nasa relang barko at kapwa nakangiti ang mukha habang tinitingnan ang malawak na karagatan. May larawang ding hinalikan ni Fire si Sam sa pisngi. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ano ba ang ginawa niya? Agad-agad ba'y nagbago na si Sam? Bakit napakadali nitong magbago? Dahil ba mahirap siya at di niya kayang ibigay ang mga bagay na kayang ibigay ni Fire dito? Dahil ba wala siyang kayamanan na mamanahin? Maybe King is right. Ignorante siya sa mundo ng mga mayayaman dahil lumaki siya sa hirap. He can never belong in their circle. Samara Bright, isa sa mga bilyonaryo, galing sa angkan ng mga bilyonaryo. Walang imik siyang lumabas sa klinika ni King. Tila ba nang hina siya sa kanyang narinig? Nagpa siya na lamang siyang umuwi sa kanyang apartment. Pero pagpasok niya, nagulat pa siya na nakita si Angel sa loob. Matagal na rin siyang di nakauwi sa apartment niya dahil nagsama na nga sila ni Samara sa condo nito. Salamat naman at umuwi ka na. Araw-araw kitang inaabangan dito, Franz. So, kamusta ka na? Masakit pa ba hanggang ngayon ang puso mo? Seryoso nitong sambit sa kanya. What do you mean, Angel? Iniwan ka na niya, di ba? Noong nakarang linggo, nakasalubong kong girlfriend mo and guess what? Pinakita ko sa kanya ang pictures natin. Bakit mo ginawa yun? Walang hiya ka talaga. Ikaw pala ang dahilan kung bakit umalis siya? Galit niyang sigaw sa babae. Hinawakan niyang leg nito at dahil maliit na babae lamang ito, napaigdad to dahil sa matigas niyang paghawak sa leg nito. Don't hurt me, Franz. Sinabi ko lang naman sa kanya dahil mangyak-ngyak na sambit ng babae. Dahil ano? Dahil buntis ako, Franz. Nagbunga ang isang gabing yon. Magiging daddy ka na, Franz, please. Huwag mo akong saktan. Nabitawan niyang babae sa pagkagulat niya. That's impossible. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Samahan mo ako sa klinik. Napaupo siya sa upuan ko sa nakaupo kanina si Angel. Naiyak siya sa tindi ng galit niya sa kanyang sarili. Wala naman palang ibang pwedeng sisihin kundi siya. Umalis si Samara dahil sa pagtataksil niya. Siguro ginusto rin itong ituloy ang kasunduan, ang magpakasal kay Fire Grayson. Ngayon ay iintindihan na niya ang nangyari. Angel showed her their scandal and told her about her pregnancy. Nasaktan si Samara. Pinili na lamang nitong umalis at iwan siya. Pinili nitong magparaya at tulungan na siya, sinukuan ng nobya. Franz, panagutan mo ko? Umiiyak na sambit ni Angel. Nakayakap to sa kanya habang walang habas ang pag-iyak. Get out of my house! Galit niyang hiyaw sa babae. Please, Franz, we need you. Kailangan ka namin na magiging anak natin. I said get out, now! Mas malakas niyang sigaw kaysa kanina. Panagutan mo ako, Franz. Pakasalan mo ko or else ipapalaglag ko ang anak ko. Narinig mo ba ako? Pakasalan mo ko o idadamay kong anak natin? Mabilis itong hinablot ang shoulder bag at umiiyak habang tumatakbong paalis sa kanyang kondo. Tumayo siya at isa-isang kinuha mga alak sa wine bar. Walang habas tong tinapon sa ere. Sunod-sunod tong bumagsak sa sahig sabay ng kanyang hiyaw at bighati. Napakatanga talaga niya. Wala na siyang mukhang maiharap pa kay Samara. Nagtaksil na nga siya rito. Nabuntis pa niya ang babaeng nakatalik niya. Hey, Franz. Dinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang Uncle Ox.
Uncle, she's gone. Umiiyak niyang sambit. What do you mean? Nagtatakang tanong ni Uncle X sa kanya. Iniwan na niya ako, and it's all my fault, Uncle. Nagkamali ako, I slept with Angel and now she's pregnant and demands me for a marriage. Miserable niyang sambit kay Oxford. Nakausap na ba kayo ni Sam? I think before you listen to other people, siya na munang kausapin mo. Don't believe right away. Alam mo baka ini-scam ka lang, di ba? And hindi rin ako nininiwala na iiwan ka ni Sam. Babalik yon, I'm sure. Babalikan ka nun? Seryosong sambit ni Ox. Paano mo nasabi yan? Hindi ba't ang moto nga ni Samara? Kapag nag-take out nga niyang ulam, naiwan, binabalikan talaga niya. Eh ikaw pa kaya na mahal niya? Nakangiting sambit ni Uncle Ox. Uncle, hindi ako nakikipagbiroan sa'yo. Saad niya sa lalaki. I'm serious, Franz. Antayin mo siya. Babalik din yon. Ang mga jailer binabalik-balikan yan. Kinindutan siya ni Ox bago to umakyat sa kwarto nito. Umayos siyang muli at kumuha ng isang bote ng alak na muntik na niyang basagin kanina. Magpapakalasing na lamang siya. Itutulog niya ang sakit at tabling nararamdaman niya ngayon. Isang linggo pa lamang niyang di nakikita ang nobya. Parang baliw na siya kakaisip.